Kabanata 871. Kahuli ay itinaas niya ang kanyang ulo upang tingnan si Bobby at nakita niya ang tunay na pagsisisi sa kanyang mga mata. Hindi na siya nagyabang. Ang mga mata ay mga bintana sa kaluluwa ng isang tao. Malalaman mo kung ang isang tao ay taos-puso sa kanilang pagsisisi sa pamamagitan ng pagtingin sa kanilang mga mata. Si Bobby ay tila relaxed at walang pakialam sa ngayon na parang kagagaling lang sa bingit ng kamatayan at nalaman niya ang kahulugan ng buhay. Napukaw ang interes ni Thomas. Bahagya siyang kumatok sa mesa at sinabing, "Bobby, dapat may galit ka lang at walang pasasalamat sa akin, di ba? Kung gayon, bakit ka nagpapasalamat sa akin?" Inayos ni Bobby ang likod at napakagatlabi. Matapos ang ilang malalim na paghinga, ibinunyag ni Bobby ang katotohanan sa likod ng pukana mula 3 araw na ang nakakaraan. Nagbigay siya ng mahusay na detalye tungkol sa kung paano siya nakipagtulungan kay Wise para itayo si Thomas. Kung paano siya niloko ni Wise at kung paano niya nagawang manatiling buhay sa lahat ng ito. Si Bobby ay nasa bilangguan ngayon kung hindi nakita ni Thomas ang pamamaraan ni Wise. Ang kanyang kabutihang loob ay kasing bigat ng isang bundok. Sa puntong ito lamang naunawaan ni Thomas ang buong proseso ng insidente. All this time, inakala ni Thomas na si Benjamin ang nakipagsabuatan laban sa kanya. Kung tutusin, siya ang nagayos ng misyon at ang driver ay isa rin sa mga tauhan ni Benjamin. Kaya naman, hindi nagmamadali si Thomas na harapin si Benjamin pagkatapos malutas ang sitwasyon. Pagkatapos ng lahat, sila ay mas mataas sa parehong kumpanya at ang isang pampublikong panloob na away ay magiging masama para sa kumpanya. Pero sa ngayon, nang marinig niya ang buong proseso mula kay Bobby, saka lang natauhan si Thomas. Ito ay lumabas na si Benjamin ay isa lamang chess piece sa buong scheme na si Wise ang tunay na utak sa likod nito. Si Wise ay nakikipaglaban kay Thomas mula noong una silang dumating sa Southland District, ngunit wala siyang ideya kung paano niya nasaktan ang manggugulo na ito. Dahan-dahan siyang nagpakawala ng mahabang hininga. Kung tutol si Benjamin sa akin dahil nagseselos siya sa akin, titiisin ko ito para sa kapakanan ng kumpanya. Pero nakikipagtulungan siya sa mga tagalabas at binabaliktad kami na hindi ko matitiis. Kailangan kong tanggalin ang taong ito. Kapag ang isang tao ay nakalista sa blacklist ni Thomas, sila ay napapahamak. Mapahamak si Benjamin. Nagsimulang halungkatin ni Thomas ang opisina upang makita kung totoo at mapagkakatiwalaan ang sinabi ni Bobby. At sa huli, natuklasan niya ang mga kontrabandong account statement sa isa sa mga bookshelf. Walang pagkakataon si Benjamin na bawiin ang account statement dahil naging maingat siya nitong mga ilang araw, kaya naiwan ito doon. Pinaliktad ni Thomas ang mga account statement at pareho silang na-frame tulad ng nabanggit ni Bobby. Kung hindi dahil sa napapanahong pagtuklas ni Thomas sa itim na kahon, itinuring niyang pareho silang nasa rehas ngayon ni Bobby. Malapit na iyon. Habang nililigpit ang mga smuggling account statement, nilingon ni Thomas si Bobby at sinabing, "Actually, there's no need for you to thank me. Ginawa ko ang lahat ng iyon para iligtas ang sarili ko at nagkataon lang na nasa loob ka nito. Hindi ko sinasadyang iligtas ka." Niyon ang katotohanan. Naantig si Bobby sa katapatan ni Thomas sa kanya. "O tama, Mr. Mayo, gusto ko talagang malaman kung paano mo nalaman ang tungkol sa itim na kahon." Tanong niya. "Mas gugustuhin kong hindi sabihin," sabi ni Thomas na nagpapanatili sa kanya ng hula. "Kung gayon, saan napunta ang itim na kahon?" Nagkibit balikat si Thomas. "May isang bagay sa kotse na hindi dapat naroroop kaya itinapon ko na lang." "Tinapon mo?" "Yup, itinapon ko sa tabing daan. Sigurado akong may nakapulot na." Sa totoo lang, inutusan na ni Thomas si Ryan at ang kanyang mga tauhan na kumuha ng isang kahon ng jade sa truck habang papaalis ito. Dapat itong ituring bilang kita ng Shalom Technology. May nagbigay sa kanya ng regalo ng libre, kaya bakit siya tatanggi? Matagal nang iningatan ni Thomas ang malaking regalo ni Wise. Nakakainis lang na ipaalam kay Bobby. At hindi tulala si Bobby. Siyempre, alam niyang excuse lang iyon dahil malamang na ibinulsa ni Thomas ang kahon ng jades. Lalong hinangaan ni Bobby si Thomas. Ang lalaking ito ay talagang hindi maarap. Hindi lamang siya matagumpay na nakaiwas sa isang sakuna, ngunit nagawa niya rin itong kumita ng kayamanan. Ito ay talagang kahanga-hanga. Kabanata 872. Pagkatayo doon ng ilang sandali ay wala nang masabi pa si Bobby kaya nagpaalam na siya kay Thomas.
Pumunta ako dito para magpasalamat sa iyo ngayon. At ngayong nasabi ko na ang gusto ko, aalis na ako. Tahimik na nakaupo si Thomas sa kanyang upuan, bahagyang dumilat para tingnan si Bobby. Pinagmamasdan niya ang lalaking nasa harapan niya na tila nag-iisa lang. Nang makarating si Bobby sa pintuan ng opisina, tinawag siya ni Thomas. Sandali lang. Napahinto si Bobby at lumingon sa kanya. Ah, Mr. Mayo, may iba pa ba? Kung ang aking memorya ay nagsisilbi sa akin ng tama. Gusto mong pumirma ng isang kontrata sa akin noong binisita mo ako noong huling pagkakataon, tama ba? Sabi ni Thomas habang nakatingin sa kanya. Umiti ng mapait si Bobby. Tigilan mo na ako, Ginoong Mayo. Alam kong nagkamali ako at nahihiya akong pumirma ng kontrata sa iyo ngayon. At saka, tinanggal na ako ng North Desert Jewelry and I don't think I'll be working in this field again. So, anong kontrata pa ang natitira para pirmahan ko? Maaari kang magpatuloy at sabihin sa chairman ng North Desert Jewelry na si Elior Salvatore na ako, si Thomas Mayo, ay handang pumirma ng bagong kontrata sa kanya ngayon at sa parehong lumang presyo, walang pagbabago, mahinahong sagot ni Thomas. Ha! Nagulat si Bobby at walang ideya kung ano ang itinatago ni Thomas sa kanyang manggas. Ngunit mayroon akong isang kondisyon, dagdag ni Thomas. Ano ito? Tanong ni Bobby. Malamang na isang napakahirap na kondisyon para kay Thomas na maging handa na gumawa ng ganoong malaking kompromiso. Pero sa totoo lang, ano man ang kondisyon, wala itong kinalaman kay Bobby dahil hindi na siya empleyado ng Northern Desert Jewelry. Pagkatapos ng ilang segundong paghinto, ngumiti si Thomas at sinabing, maaari kang bumalik at sabihin sa kanya na ako, si Thomas Mayo, ay pipirma lamang sa kontratang ito sa manager ng pagbili ng Northern Desert Jewelry Bobby Jefferson. Hindi ako pipirma sa iba. Swoosh! Biglang tumulo ang mga luha mula sa mga mata ni Bobby. Sa sandaling iyon, naramdaman niyang puno ng sikat ng araw ang kanyang puso, na para bang si Thomas ay isang mainit at maliwanag na araw, na nagliliyab at tinutunaw ang kanyang nagyayelong puso. Upang maging handa lamang na pumirma sa kontrata sa manager ng pagbili ng Northern Desert Jewelry na si Bobby Jefferson. Ang pangungusap na ito ay sinadya upang tulungan si Bobby na makahanap ng paraan. Natural na malalaman ni Elior kung anong pagpipilian ang dapat niyang gawin kung gusto niyang pumirma ng kontrata kay Thomas habang nagnenegosyo pa rin sa industriya ng alahas. Ang mga salita ni Thomas ay parang naghagis ng lifeline kay Bobby at hinaila siya palabas mula sa kailaliman ng isang latian. Salamat, sir, talaga. Napuno ng emosyon si Bobby at hindi niya napigil ang umiyak. Ngayon niya napagtanto kung gaano kahangahangang tao si Thomas at nakaramdam siya ng hiya sa mga ginawa niya noon. Nag-aalala pa nga siya sa pagnanakaw ni Thomas sa trabaho niya kanina, he really did judge a gentleman's heart by his own standards. Sa ngayon, sa puso ni Bobby, si Thomas ay katulad ng pagkakaroon ng isang santo. Bigla siyang nakaramdam ng panghihina sa kanyang mga paa at malapit na siyang lumuhod. Ngunit desididong sinabi ni Thomas, ayoko na makakita ng mahihinang lalaki, go lang. Ang kanyang pahayag ay para protektahan ang dignidad ni Bobby bilang lalaki. Ang isang lalaki ay dapat magkaroon ng dignidad at hindi basta-basta yumuyuko at lumuhod sa iba. Hindi niya kailangang lumuhod. Tumanggaw si Bobby at walang sabing pinunasan niya ang kanyang luha at tumalikod na para umalis. Alam niyang hindi na niya kailangan pang magsabi dahil kasing lalim ng karagatan ang kabaitan ni Thomas sa kanya at hindi ito maibabalik ng ilang pasasalamat lang. Hinding-hindi makakalimutan ni Bobby ang kanyang kabaitan at makakahanap siya ng pagkakataong suklian ito ng buo sa hinaharap. Pagkatapos umalis sa Stellar Jewelers, bumalik si Bobby sa Northern Desert Jewelry at ipinarating sa chairman, Elior, ang mga salita ni Thomas mula simula hanggang wakas. Kabanata 873. Si Elior Salvatore ay isang matalinong tao. Hindi man siya sigurado kung paano nagawang kumbansihin ni Bobby si Thomas, pero hindi naman talaga ito mahalaga dahil okay lang ang lahat basta makakapirma siya muli ng kontrata sa kanya. Kaya naman, muling kinuha ni Elior si Bobby nang walang kaunting pag-aalinlangan. Siya na naman ang purchasing manager. Si Bobby ay talagang nagtrabaho para kay Elior ng halos 20 taon at maaasahan. Habang siya ay tinanggal ng biglaan, ito ay nahirapan para kay Elior at hindi rin siya nakahanap ng angkop na kapalit. Sa pagtatapos ngayon, masaya ang lahat.
Bumalik si Bobby sa opisina ng manager matapos bawiin ang posisyon at bagamat pamilyar ang lugar na iyon, ibang-iba ang pananaw niya rito. Alam na alam niya na ang tanging dahilan kung bakit siya nakabalik sa posisyon na ito ay dahil sa kabutihang loob ni Thomas, hindi dahil sa kanyang sariling tagumpay. Kumatok, kumatok, kumatok. Tatlong katok ang narinig mula sa pinto. Hinarap ni Bobby ang taong iyon at hindi ito isang tagalabas, kundi ang sekretarya na kasama niyang pumunta sa bahay ni Thomas upang magdulot ng kaguluhan, ngunit nauna nang tumakas nang wala siya. Ang sekretarya rin na ito ang nagbuo ng planong pananakit kay Thomas. Nagalit agad siya nang makita niya ang tao. Tinusubok ng kasawian ang katapatan ng mga kaibigan habang inilalantad din ang kasuklam-suklam. Ang sekretarya ay isang hamak na tao. Nakangiting lumapit sa kanya ang sekretarya. Congratulations sa pagbawi ng posisyon, Boss Bobby. Nakakatuwang surprise na babalik ka sa opisinang ito bilang manager ng pagbili. Lumilitaw na ang 20 taong pakikipagkaibigan mo sa chairman ay hindi walang kabuluhan. Walang ganang kilalanin siya ni Bobby kaya tumalikod siya, naglakad papunta sa isang upuan at umupo. Walang malay na sabi ng sekretarya habang lumalapit sa kanya, Boss Bobby, tell me, paano mo naalis si Thomas pagkatapos noon? Nag-overboard talaga siya nung araw na yon, nakakainis. Sabihin mo, Boss Bobby, malamang na tinawag mo ang iyong mga tauhan para durugan siya at turuan ng leksyon, di ba? Iyon lang ang naiisip ng sekretarya. Kung hindi, wala talaga siyang maisip na ibang dahilan para tulungan ni Thomas si Bobby. Malamig na ngumuso si Bobby, tinitigan siya ng ilang segundo bago sinabing, maaari kang pumunta at kunin ang iyong sweldo mula sa departamento ng pananalapi ngayon din. Natigilan sandali ang sekretarya. Boss Bobby, 10 araw pa bago ang payday, anong sweldo ang makukuha ko sa oras na ito? Hindi mo gets? Ang ibig kong sabihin, tinanggal ka. Kunin mo ang iyong sweldo at umalis ka rito. Ang boses ni Bobby ay kasing lamig ng yelo. Tulala ang sekretarya at nag-react lang maya-maya. Teka, niloloko mo ba ako, Boss Bobby? Pinagtatawanan mo ako sa sandaling bumalik ka, hindi mo magagawa iyon. Mukha ba akong nagbibiro? Napagtanto ng secretary na lumaki ang mga bagay nang makita niya ang seryosong ekspresyon ni Bobby at mapait na sumagot. Boss, tungkol sa sitwasyon noong nakaraan, alam kong mali ako dahil hindi ko muna dapat tinaboy ang sarili ko. Pero nakita mo rin ito, Thomas, ang mga kasanayan sa pakikipaglaban ng bastard na iyon ay napakapangit, at ginawa ko ito dahil sa takot. Normal lang iyon, at hindi mo ako masisisi para doon. Oo, tatubusin ko ang aking sarili sa pamamagitan ng pag-iisip ng mas masamang plano at hahayaan si Thomas na magdusa ng kakilakilabot upang hayaan kang magbulalas. Paano na, Boss Bobby? Tama na. Umangon si Bobby sa kinauupuan at ipinatong ang kamay sa mesa dahilan para muntik ng matamba ang sekretarya dahil sa gulat. Tinasabi ko sa iyo na umalis ka dahil ayaw ko ang tulad mo na walang kakayahan at alam lang kung paano sumipsip sa mga tao ay patuloy na saktan ng Northern Desert Jewelry. Nagkamali ako noon at dapat ko na itong ayusin ngayon, galit niyang sigaw. At saka, ang pag-iral ni Mr. Mayo ay katumbas ng isang santo at hindi siya maaaring bastyusin ng isang hamak na tulad mo. Pinandilatan ni Bobby ang sekretarya at umungol, I'm warning you, if ever you disrespect Mr. Mayo, I Bobby Jefferson will shred you to pieces even if I have to sacrifice my life for it. Malinaw na ba? Laking gulat ng sekretarya dahil hindi niya inaasahan na ganito ang magiging reaksyon ni Bobby. Napalunok siya at tumango. Yes sir. Kung malinaw ka, umalis ka na dito. Matapos ang pag-ingay ni Bobby, ang secretary ay hindi na nang ahas na manatili sa opisina at malungkot na lumabas na parang daga. Kabanata 874. Mas naging komportable ang buhay ni Thomas sa mga sumunod na araw dahil walang dumating na mang-istorbo sa kanya. Matapos ang kabiguan sa huling pagkakataon, mas maingat si Benjamin sa mga araw na ito. Sa araw na ito, bumalik sa opisina ang chairman ng kumpanya, si Zach Quinn, at si Thomas ang unang taong nakilala niya. Nakangiti siyang pumasok sa opisina, tinanggal ang jacket, isinabit sa likod ng upuan, at itinuro si Thomas. Tom, balita ko kumikita ka ng malaki nitong mga araw. Pakiusap huwag kang pumunta doon. Pumirma ako ng isang grupo ng mga kontrata at kailangan kong tulungan ang mga tao na tumingin sa mga bato araw-araw. Pagod na ako sa lahat ng gawaing ito.
I'm more willing to give up on those contracts in exchange for some free time, nakangiting sabi ni Thomas. Sweldo ka sa trabaho, pero nagrereklamo ka ng pagod. Talk, sabi ni Zack. After a pause, he continued, let's talk about important matters. Sa pagkakataong ito, bumalik ako dahil gusto kong gumawa ng all-around development ng Southland District Branch at gawing numero unong kumpanya ng alahas ang Stellar Jewelers sa distrito. Tom, ano ang iyong inisip ngayon na ang kumpanya ay nagnanais na maglunsad ng isang malawakang pag-atake? Tanong niya kay Thomas. Nagkibit balikat si Thomas at sinabing, ako ay isang purchasing manager lamang at hindi ako maaaring makisali sa mga usapin ng diskarte. Naniniwala akong alam mo ng eksakto kung ano ang gagawin, Mr. Queen. Humisi si Zack habang tumatango. Kilala mo rin ako, Thomas. Totoo, nirepaso ko dati ang mga planong palawakin sa Southland District kasama ng Board of Directors bago ako bumalik. Nakumpleto ko na ang isang all-around deployment at ang elite jewelry ang tanging kakumpetensya namin. Hindi nila ibibigay ang karne sa kanilang mga bibig. Para sa kapakanan ng negosyo ng Southland District, isang brutal na labanan ang kailangan. Nagsalubong ang kilay ni Thomas at nagpayo. Ginoong Queen, may maliit akong mungkahi. Anong mungkahi? Bago ka lumabas para sa labanan, iminumungkahi kung suriin mo ang aming mga panloob na koponan. Anong ibig mong sabihin? Medyo natarante si Zack. Prangka si Thomas. Ang ibig kong sabihin ay may mga nunal sa kumpanya natin ngayon at hindi lang isa o dalawa. Mayroong isang grupo ng mga ito. Nagkataon lang, lahat ng mga nunal na ito ay galing sa elite jewelry. Matapos marinig ito, medyo nagiba ang ekspresyon ni Zack. Kapag ang isang nunal ay natuklasan sa isang kumpanya, ito ay hindi karaniwan dahil ang bawat kumpanya ay naglalagay ng mga especially iya sa mga kumpanya ng kanilang katunggali. Ngunit kung mayroong isang grupo ng mga ito ay medyo pinalaki. Ang mga nunal na ito ay nagpapanatili ng kontrol at sila ay nasa mahalagang mga posisyon, patuloy ni Thomas, na higit na walang katotohanan. Kung hindi natin maaalis ang mga hadlang na ito ng mas maaga, ang lahat ng ating mga diskarte ay mailalabas. Kapag nalik ang kanilang mga plano, magkakaroon ng maraming oras ang kanilang mga kalaban para maghanda at madiskeril sila. Pagkatapos ang mga plano sa pagpapalawak ng Stellar Jeweler ay mapipigilan sa bawat pagliko. Kung ito ay para dito, paano pa sila lalawak? Nababalisa si Zack at nagtanong, Thomas, sabihin mo sa akin ng totoo, sino ang nunal na binabanggit mo? Hindi kaagad nagpaliwanag si Thomas habang inaabot ang isang account statement book kay Zack. Pakitingnan mo ito, Mr. Queen. Ito ay isang maling account statement na sadyang ginawa ng isang taong gustong paalisin ako habang wala ka. Pinuklat ni Zack ang libro at habang tinitignan niya ito, lalo siyang naalarma. Kung natuklasan ng pulisya ang pahayag ng account na ito, ang mga kahihinatnan ay magiging nakapipinsala dahil si Thomas ay masentensyahan ng higit sa 10 taon sa bilangguan. Sino ang gumawa nito? Galit na sabi ni Zack. Walang intensyon si Thomas na ilihim ang pangalan kaya nasabi na lang niya ito ng malakas. Benjamin Garnett. Siya. Nadurog ang puso ni Zack. Hindi nakakagulat na binanggit ni Thomas na ang nunal ay nasa isang mahalagang posisyon. Si Benjamin Garnett ay General Manager ng dibisyon ng Stellar Jeweler. Siya ay, sa isang kahulugan, ang boss sa paligid. Kabanata 875. Si Benjamin ay isang especially iya at ang pinsalang na idulot niya ay hindi nasusukat. Ang pinakaseryosong bagay na maaaring gawin ni Benjamin ay ilipat ang lahat mula sa Stellar Jewelers, Southland District Branch patungo sa Elite Jewelry. Kung nangyari iyon, mabibigo ang lahat ng estratehikong pagpaplanong ginagawa ng Stellar Jewelers hanggang ngayon. Sabi ni Thomas, kamakailan lang, pinipigilan ko si Benjamin. Pinahintulutan ko siyang kumilos ng marahas para maiwasan niyang magdulot ng pinsala sa kumpanya. Ngunit hindi ito isang pangmatagalang solusyon. Kapag nakahanap na siya ng angkop na pagkakataon, naniniwala akong sasali si Benjamin sa Elite Jewelry nang walang pag-aalinlangan. Hihingi siya ng suporta kay Wise. Maglakas loob ba siyang gawin iyon? Galit na hinampis ni Zack ang mesa, pupunta ako para makipag-ayos sa kanya ngayon. Sandali lang. Tinigilan ni Thomas si Zack. Ginoong Queen, puminahon ka. Si Benjamin ay talagang mapot ngunit hindi siya madaling makitungo. Siya ay nasa kumpanya sa loob ng maraming taon. Ang kanyang impluensya ay malalim na nakatanim sa kumpanya at hindi siya madaling maalis.
Ang isang desperado na tao ay gagawa ng lahat ng uri ng mga bagay. Kung ilalantad mo siya ngayon, mapipilitin lamang siyang ipagkanuluka at tumakas kasama ang iba. Sa huli, ang magkabilang panig ay masasaktan at walang sino man ang makikinabang dito. Kung ganoon, matatalo tayo at paano tayo makikipagkompetensya sa elite jewelry? Kinagat ni Zack ang kanyang mga ngipin. Naunawaan niya ang lahat ng ito, ngunit nakaramdam lang siya ng matinding galit. Pero hindi ko naman hahayaan na magpatuloy si Benjamin sa mga ganoong gawain, di ba? Mamulong si Thomas, huwag kang mag-alala, may plano ako. Sa tingin mo ba gusto ko lang kumita sa pamamagitan ng pagpirma ng napakaraming kontrata sa panahong ito? Naabot ko ang isang pinagkasunduan sa higit sa 100 malalaking kumpanya ng alahas at mananatili silang matatag sa tabi natin. Ang kailangan nating gawin ay alisin si Benjamin at ang kanyang mga kasabwat habang tinitiyak na ang interes ng kumpanya ay hindi masasaktan. Pagkatapos na alisin ang grupong ito ng mga tao, ililipat ko ang ibang mga kawani mula sa ibang mga kumpanya at iba pang sangay dito. Pagkatapos, pupunuin ko ang lahat ng bakante ng mabilis at kumpletuhin ang pag-reshuffling ng mga kawani sa pinakamaikling panahon. Nagulat si Zack at natuwa. Hindi siya maaaring maging mas masaya na magkaroon ng isang talentadong tao tulad ni Thomas bilang kanyang katulong. Oo naman, kanina pa. Si Thomas ay hindi isang ordinaryong tao. Kung gayon, paano natin aalisin si Benjamin at ang kanyang mga kasabwat? Tanong ni Zack. Nakaisip ako ng diskarte dito. Ngunit kakailanganin kung makipagtulungan ka sa akin, Mr. Queen. I need you to play second fiddle to me. Ikalawang violin. Oo, kailangan nating gumawa ng inisyatiba upang lumikha ng panggigipit kina Benjamin at Wise upang mailantad nila ang kanilang mga sarili. Tumawa si Zack at nagtanong, Thomas, gusto mo bang alertuhan ang kalaban? Oo, iyon ang gusto kong gawin. Tumango si Zack. Sabihin mo sa akin ang tungkol sa mga detalye ng iyong plano. Ako ay lubos na makikipagtulungan sa iyo. Dapat maalis si Benjamin. Kaagad, tinalakay ng dalawang tao ang kanilang plano sa pananahimik na tono. Hinay-hinay at sinuri ni Thomas ang kanyang plano kay Zack. Sa sandaling iyon, pabalik-balik na naglalakad si Benjamin sa kanyang opisina, hindi mapakali. Nagpunta agad si Zack kay Thomas pagkabalik niya at mahigit 1 oras na siyang hindi lumalabas. Ano ang pinag-uusapan nila? Nagsampa ba si Thomas ng reklamo laban sa akin? Si Alton, ang kanang kamay ni Benjamin, ay nakaupon sa sopa. Sabi niya habang nagbabalat ng mansanas, Mr. Garnett, bakit ka natatakot? Ngayon, ikaw ang boss ng Stellar Jewelers, Southland District Branch. Bagaman si Mr. Queen ang boss sa pangalan, naglakas loob ba siyang tanggalin ka? Haha, kung maglakas loob siyang tanggalin ka, mag-aaklas lahat ang matandang tauhan. Wala siyang lakas ng loob na tanggalin ka. Tumango si Benjamin. Tama ka. Mayroon akong mga subordinate sa buong Southland District. Kung talagang itulak ako ni Zack sa matinding kahirapan, aakayin ko agad ang mga nasasakupan ko para umalis papuntang Elite Jewelry at pilayin ang buong kumpanya niya. Kabanata 876. Iniwan ni Alton ang isang piraso ng mansanas at inilagay ito sa kanyang bibig. Sabi niya habang ngumunguya, if you want my opinion, Mr. Garnett, you can just flesh with the others now to express your anger. Kinawian ito ni Benjamin. Talagang hindi. Wala sa amin ang handa ngayon. Kung aalis tayo bigla, magdudulot ito ng malaking pinsala sa interes ng lahat. May papagalitin ako sa likod mo. At saka, wala namang ginawa si Zack laban sa akin. Kaya bakit ako mag-abala na umalis mag-isa? Ang pananatili sa Stellar Jewelers at pakikipagtulungan kay Wise para makilala ang lakas ng Stellar Jewelers ng paunti-unti ay ang pinakamahusay na paraan. Kawakas at pinakakritikal, ang sama-samang pagbibitiw ng mga empleyado ay maaaring ituring na isang commercial crime. Kailangan pa rin nating maging mas maingat tungkol dito. Nagkibit balikat si Alton, suggestion ko lang. Hindi ko sinasabi na kailangan mong umalis ngayon. Anyway, Mr. Garnett, gusto kong ipaalala sa iyo na mas mabuting umalis ka ng maaga hanggat maaari. Pinabantayan ka ni Thomas sa lahat ng oras at siya ang pinagkakatiwalaan ni Mr. Queen. Ang mga bagay ay hindi pabor sa iyo. Alam ko. Habang nag-uusap ang dalawang tao, pumasok ang secretary para ipaalam, Mr. Garnett, Mr. Watson, kailangan na nating pumunta sa conference room ngayon. Bakit tayo pupunta ngayon sa conference room?
Kinuha agad na gustong mag-host ni Queen ng management meeting para sa buong branch. Talaga. Nakipagpalitan ng tingin si Benjamin kay Alton, sabay tumayo at naglakad patungo sa pinto. Ang pag-host ng pulong sa oras na ito ay talagang isang bagay na hindi nila inaasahan. Pagbalik ni Zack sa kumpanya, nakipag-meeting siya kay Thomas. Pagkatapos ng pagpupulong, hindi na siya nakipag-usap sa ibang tao at agad na piniling mag-host ng pulong. Anong uri ng lihim na plano ang kinikimkim niya sa kanyang isipan? Gayunpaman, inihanda ni Benjamin ang kanyang sarili ng lubusan. Hanggat may balak si Zack na tanggalin siya sa kumpanya, aalis siya kasama ang iba. Ang pinakamasamang senaryo ay ang sirain ng isa't isa at walang sino man ang makikinabang dito. Ilang sandali pa, pumasok sina Benjamin at Alton sa conference room at umupo. Ang iba pang mga tagapamahala ng kumpanya ay naruroon din sa pagpupulong. Sa madaling salita, naruroon ang bawat tauhan na kailangang dumalo sa pulong. Laming-galing si Benjamin sa paligid at mas nakaramdam siya ng kumpiyansa sa kanyang sarili dahil lahat ng naruroon ay lahat ng kanyang pinagkakatiwalaan. Bagaman si Zack ang namamahala sa kumpanyang ito sa ibabaw, ang grupong ito ng mga tao ay lahat ay binubuo ng mga pinagkakatiwalaan ni Benjamin. Ito ay malinaw kung kanino sila makakahanap ng mga salita upang maging mas kapanipaniwala. Pagkadating ng lahat para sa pulong, nakangiting sinabi ni Zack, "Ladies and gentlemen, ngayon ay tinatawagan ko ang lahat dito para lang sa isang dahilan. Nais ko lang ipaalam sa inyo na nakipag-usap na ako sa punong tanggapan na lupon ng mga direktor at planong paunlarin ang aming sangay ng Southland District ng buong puwersa. Nais naming palawakin ang Stellar Jewelers at gawin itong number 1 na kumpanya ng alahas sa Southland District." Nagpalitan ng tingin ang lahat sa isa't isa, ngunit walang pagtataka sa kanilang mga mukha. Matagal nang may ideya si Zack at alam ito ng lahat. Pagkatapos ng isang post, ipinagpatuloy ni Zack ang kanyang pagsasalita. "Ngayon, sasabihin ko sa iyo kung ano ang iniisip ko. Una sa lahat, kailangan nating malinaw na malaman kung sino ang ating kalaban. Sa Southland District, ang tanging kalaban na makakahadlang sa atin ay ang Elite Jewelry." Nang marinig ni Benjamin ang pagbanggit ni Zack ng Elite Jewelry, nagsimulang manginig ang kanyang puso. Mas pinakinggan ni Benjamin ang mga sinasabi ni Zack. Sabi ni Zack, "Nagkaroon lang ako ng mahabang meeting with the purchasing manager, Thomas. Bumuo siya ng plano para sa Elite Jewelry para mawala itong kalaban natin. Sa susunod, aanyayahan ko si Thomas na magbigay sa iyo ng detalyadong paliwanag." Isip, swish. Sabay-sabay na itinoon ng lahat ang tingin kay Thomas. Si Thomas ay hindi nawala ng katatagan at pagkakalmado, at direktang sinabi, "Ayon sa aming pagsisiyasat, ang Elite Jewelry ay may 3 regular na supplier ng hilaw na bato. Bumibili sila ng malaking bilang ng mga hilaw na bato mula sa 3 supplier na ito sa bawat oras." Kabanata 877. Ang plano ko ay gumawa ng marahas na hakbang laban sa Elite Jewelry sa pamamagitan ng pagputol ng kanilang pinagmulan ng inventaryo. Kasangkot sa aking partikular na plano ang pakikipag-ugnayan sa 3 pangunahing supplier at bilhin ang lahat ng kanilang mataas na kalidad na mga hilaw na bato para sa susunod na quarter ng taon. Sa ganitong paraan, makakabili lang ang Elite Jewelry ng mga mababang kalidad na hilaw na bato mula sa 3 pangunahing supplier. Kung hindi, maaari nilang bilhin ang kanilang mapagkukunan ng inventaryo mula sa iba pang mga supplier sa mas mataas na presyo. Kahit anong desisyon ang gawin ng Elite Jewelry, ang ating kalaban ay kailangang pumutok sa kanilang mga ulo. Ang lahat ay medyo nalilito at hindi lubos na naiintindihan ito. Tinubukan ni Benjamin na ipaliwanag sa lahat, "Mr. Mayo, ibig mo bang sabihin na binibili mo ang lahat ng pinakamataas na kalidad na hilaw na bato mula sa 3 pangunahing mga supplier, na naiwan lamang ang mga mababang hilaw na bato para sa Elite Jewelry?" "Eksakto," sang-ayon na sagot ni Thomas. "Aha." Umiti si Benjamin, "Mr. Mayo, alam mo ba kung magkano ang inventaryo ng 3 pangunahing supplier na ito sa bawat quarter? Magkano ang kailangan mong gastusin para mabili ang lahat ng ito? Bukod sa gitna ng bundok ng mga hilaw na bato, paano mo malalaman kung alin ang may pinakamataas na kalidad at alin ang may mababang kalidad?" Tumango si Thomas, "Mr. Garnett, ang mungkahi ay napakamakatwiran. Ang kahirapan ng planong ito ay nakasalalay sa 2 kinakailangang ito. Una, nangangailangan ito ng malaking halaga ng mga pondo sa pagbili. Pangalawa, nangangailangan ito ng tumpak na pagtukoy kung alin ang pinakamataas na kalidad ng mga bato at kung alin ang mga basura.
Si Benjamin nanginginig ang kanyang kamay at sinabing, sa aking palagay, napakahirap na matugunan ang dalawang pangangailangang ito ng sabay. Ang iyong plano ay isang panaginip lamang. Nagtawanan ng lahat sa eksena. Sa katunayan, sa ilalim ng normal na mga pangyayari, ang ganitong uri ng plano ay imposibleng maisakatuparan. Matagal na nanahimik si Thomas habang hinihintay na mawala ang pangungutya ng lahat. Matapos manahimik, nagpatuloy si Thomas sa pagsasabing, alam kong mahirap matugunan ang dalawang pangangailangang ito, ngunit mayroon akong solusyon. Ang unang kinakailangan ay upang masecure ang mga pondo sa pagbili. Halos gumawa ako ng pagtatantya. Aabutin ng humigit kumulang $2 bilyong ng mga pondo upang mabili ang pinakamataas na kalidad na mga hilaw na bato mula sa tatlong pangunahing mga supplier. Siyempre, hindi ibebenta ng mga supplier ang kanilang mga hilaw na bato sa presyong pangpromosyon. Tiyak na ibebenta nila ang mga ito sa amin sa halaga sa pagitan ng kanilang presyong pangpromosyon na pakete at ng kanilang pinakamahusay na presyo. Pumili ng kompromiso sa pagitan ng premium na presyo. Kaya, sa tingin ko magkakaroon ng 500 milyong pagkakaiba sa presyo. Sa madaling salita, kailangan nating makakuha ng 2 bilyon at 500 milyong dolyar ng mga pondo para sa pagbili. 2 bilyon at 500 milyon ay isang astronomical figure. Inilahad ni Benjamin ang kanyang mga kamay, kaya Mr. Mayo, paano mo planong makakuha ng ganoon kalaking halaga ng pondo? Dapat itong mga liquidated na pondo. Paano mo magagawang makuha ang mga pondong ito? Bago nagsalita si Thomas, sinabi ni Zack, ako na ang bahala sa usaping ito. Napag-usapan ko na ito sa Board of Directors. Ang mga pondo ay kukunin mula sa ating mga pangunahing sangay na kumpanya sa buong mundo. Makakasiguro tayo ng 2 bilyon at 500 milyon sa loob ng 1 linggo. Walang imek ang lahat. Para matulungan si Thomas sa pagsasakatuparan ng plano, talagang nagkaroon ng malaking panganib si Zack. Ang pagpapakilos ng mga pondo mula sa mga kumpanya ng sangay sa buong mundo ay isang napakapiligrong panukala. Kung nabigo ang plano, hindi lamang ang sangay ng Southland District ang matatapos, ngunit ang mga pangunahing kumpanya ng sangay sa buong mundo ay magkakaroon din ng problema. Kung nabigo ang plano, direktang ibababa sa Tier 3 ang Stellar Jewelers. Ito ay talagang nerve-wracking. Salamat sa suporta mula sa aming chairman, Mr. Quinn. Thomas continued by saying, relax lang kayong lahat, hindi mabibigo ang plano ko. Bagamat kailangan nating gumastos ng malaking pera para makabili ng mga hilaw na bato, masisiguro ko sa iyo na ang pagbili ng bawat piraso ng hilaw na bato ay may pinakamataas na kalidad. Sa panahong iyon, magkakaroon tayo ng malaking bilang ng mga mataas na kalidad na hilaw na bato. Ipapamahagi ang mga ito sa lahat ng kumpanya ng sangay para sa pagproseso at pagbebenta. Sa oras na iyon, kikita tayo ng 10 bilyong dolyar na kita. Sa pamamagitan lamang ng pamumuhunan ng 25 milyong dolyar, kumikita tayo ng 10 bilyong kita. Kasabay nito, aalisin natin ang ating pangunahing katunggali elite jewelry. Malaki ang kikitain natin kahit anong mangyari. Pawis na pawis si Benjamin, ang huling tanong ko, paano mo ginagarantiyahan na ang bawat piraso ng hilaw na bato ay may pinakamataas na kalidad? Itinuro ni Thomas ang sarili niyang mga mata, sasabihin sa akin ng aking mga mata kung aling mga piraso ang pinakamataas na kalidad ng mga hilaw na bato at alin ang hindi. Kabanata 878. Umisi si Benjamin, yung mata mo. Nagbibiro ka siguro. Dapat ba naming itaya ang kinabukasan ng buong negosyo sa iyong judgment? Gumagawa ka ba ng walang kabuluhang gawain? Nang ang amo ay nanguna sa pag-oppose, ang iba pang mga alipin ay sumunod na may mas malupit na pagtutol. Ang lahat ng nasa eksena ay pinagalitan si Thomas at sinabing ang kanyang ideya ay kitawa-tawa at hindi makatotohanan. Matagal na hindi nawala ang mataong ingay. Kawakas, hindi na nakatiis si Zack at malakas na hinampas niya ang mesa, silence. Tumingin siya sa paligid ng karamihan, at wala nang ahas na magsalita pa. Nang makita niya ang ganoong senaryo, mas nagkaroon ng pananampalataya si Zack kay Thomas. Ang pamamahala ng buong sangay na kumpanya ay karaniwang kontrolado ni Benjamin. Kung walang reshuffling ng staff, talagang malapit nang matapos ang sangay ng Southland District. Pinipigilan niya ang kanyang galit at same time na sinabi, lahat, makinig sa akin, ang ideyang ito ay parang baliw. Gayunpaman, ang kakayahan ni Thomas ay narito para makita ng lahat.
Isang himala para kay Thomas na magkasunod na inspeksyon ng 100 piraso ng mataas na kalidad na mga batong jade bago ito. Nang maglaon, 12 ng mga kumpanya ang sumugod upang pumirma ng mga kontrata sa kanya. Si Thomas ay talagang isang nangungunang talento sa inspeksyon ng jade. Hindi ko pa nakilala ang ibang tao na may katulad na lakas sa kanya. Kaya naman, naglakas loob akong tumaya sa kinabukasan ng kumpanya sa kanya. Kung susubukan kong umatras, hindi ako tatutol kung matalo si Thomas sa taya. Kung wala si Thomas, hindi magkakaroon ng kasalukuyang katayuan ng Stellar Jewelers. Talagang kaya ko kahit matalo ang taya na ito. Kapag sinabi na ng chairman, ano pa ang masasabi ng iba? Kahit na ang karamihan ay hindi nais na aprobahan si Thomas, sila ay nauubusan ng mga ideya. Hindi binigyan ni Zack ang mga tao ng anumang puwang para sa pagtanggi at direktang sinabi. Ang dahilan kung bakit ko kayo tinipon dito ay hindi para pag-usapan ito sa inyo, kundi para ipaalam ito sa inyo. Tandaan, mula ngayon, lahat ng tao sa kumpanya ay kailangang makipagtulungan sa mga aksyon ni Thomas, kung hindi, mawala ka na lang dito. Walang nangahas na tumingin ng diretso sa mga mata ni Zack. Ang pagpupulong ay ipinagpaliban. Kasunod ng utos ni Zack, dahan-dahang tumayo ang lahat at lumabas ng conference room. Pagkaalis ng lahat, nagpalitan ng tingin sina Zack at Thomas at walang sinabi. Lahat ng gusto nilang sabihin ay ipinarating sa katahimikan. Ginawa na nila ang kanilang mga bahagi upang maisigawa ang eksenang ito. Ngayon ay turn na ng kabilang partido na tapusin ang palabas. Sa isang tabi, bumalik sa opisina sina Benjamin at Alton at agad na nilock ang pinto. Nagtago ang dalawang tao sa silid at pinag-usapan ang kanilang plano sa pananahimik na tono. Hindi, ano ang gustong ipahiwatig ni Zack at Thomas? Tinusubukan ba nilang guluhin ang mga bagay-bagay? Sabi ni Benjamin na may pagtataka. Isinasangkot ba natin ang lahat ng sangay ng kumpanya sa buong mundo at itinaya ang kinabukasan ng Stellar Jewelers batay sa paghatol ni Thomas? Hindi ito makatuwiran. Umisi si Alton at sinabing, hindi ba maganda ito? Anyway, ang layunin natin ay sirain ang Stellar Jewelers. Ayos na ngayon. Nang hindi na tayo gumawa ng karagdagang aksyon, sinisira na nila ang kanilang mga sarili. Nagsalubong ang kilay ni Benjamin. Umupo siya at bahagyang tinapik ang kanyang mga daliri sa mesa. Sa tingin mo ba matutupad ang plano ni Thomas? Paano ito posible? Habang iniisip ito ni Benjamin, lalo siyang nag-aalala, remember what happened last time. Nagawa niyang suriin ang 100 pinakamataas na kalidad ng mga Rowstones ng magkakasunod. Si Thomas ay hindi isang ordinaryong tao. Sa panahong ito, palihim din akong gumawa ng ilang investigasyon. Alinmang kumpanya ng alahas na nakikipagtulungan kay Thomas ay kumita ng malaki. Sa tuwing hihilingin kay Thomas na siyasatin ang hilaw na bato, hindi siya nakagawa ng anumang maling paghatol sa 1 piraso ng bato. Marahil si Thomas ay talagang may espesyal na paraan ng pagkilala sa pinakamataas na kalidad ng mga hilaw na bato. Naramdaman din ni Alton na may mali. Medyo kinabahan siya at sinabing, kung ganito ang kaso, hindi pabor sa atin ang sitwasyon. Kung talagang gumastos si Thomas ng 2 bilyon at 500 milyon para bilhin ang lahat ng pinakamataas na kalidad ng mga Rowstones mula sa 3 pangunahing mga supplier. Ang Wise ay makakalbili lamang ng mga mababang hilaw na bato. O kung hindi, kailangan niyang gumastos ng maraming beses na mas maraming pera upang makabili ng mga kalakal mula sa ibang mga lugar. Sa ganitong paraan, ang capital funding chain ng Elite Jewelry ay hindi makakapagpatuloy sa sarili nito. Pareho nilang napagtanto ang kabigatan ng problema. Ngayon, maaari lamang silang tumaya sa katumpakan ng inspeksyon ni Thomas. Sabi ni Benjamin, Alton, bantayan mo ako kay Thomas. Pagkatapos, humanap ng paraan para ma-verify ang katumpakan ng kanyang inspeksyon. Sa totoo lang, kailangan pa ba namin ng pag-verify para sa ganoong bagay? Kabanata 879. Matagal nang alam ng lahat ang napakahusay na katumpakan ng inspeksyon ni Thomas. Walang magawa si Alton at tumango, sige, babantayan ko siya kaagad. Sa mga sumunod na araw, nagpatuloy ang Stellar Jewelers na gumawa ng malalaking hakbang. Nakolekta ng kumpanya ang mga pondo mula sa mga pandaigdigang kumpanya at matagumpay na nakalikom ng 2 bilyon at 500 milyong dolyar ng mga pondo sa pagbili sa 3 araw. Pagkatapos, personal na nakipag-ugnayan si Thomas sa 3 pangunahing supplier upang bilhin ang mga hilaw na bato ng kalaban sa 3 beses sa orihinal na presyo. Ang tanging kailangan ay si Thomas ang personal na pipili ng mga hilaw na bato.
Kaya, may nangyaring hindi pa nagagawa dati. Si Thomas ay nakaupo sa bodega ng mga supplier at nagtalaga ng dalawang katulong na maghatid ng mga hilaw na bato sa kanya. Siya ang tanging tao na magpapasya kung aling hilaw na bato ang bibilhin. Pagkatapos, nagsimula siya sa pamamagitan ng pag-inspeksyon sa kanila isa-isa. Batay sa ritmong ito, aabutin ng higit sa 10 araw upang ayusin ang lahat ng mga hilaw na bato mula sa 3 pangunahing mga supplier. Sa panahong ito, lihim na sinuhulan ni Alten ang isang katulong upang maibalik ang isang hilaw na bato na siniyasat ni Thomas. Pagkatapos ng pagputol, ito ay naging isang mataas na kalidad na bato na higit pang nagpatunay sa kakayahan ni Thomas. Kung hahayaan ang mga bagay na magpatuloy, malapit nang matapos ang elite jewelry. Pagsapit ng gabi, isang maliit na kotse ang tahimik na nagmaneho papunta sa gusali ng opisina ng elite jewelry. Bumukas ang pinto ng sasakyan at lumabas si Benjamin na sinamahan ng receptionist. Pagkatapos, pumasok ang dalawang tao sa gusali ng opisina upang salubungin si Wise. Umupo ang dalawa ng magkaharap. Si Benjamin ay hindi nagsalita ng walang kaparerekon at dumiretso sa punto, "Wise, mayroon akong isang masamang balita na sasabihin sa iyo." "Talaga? Anong klaseng masamang balita?" Pagkatapos, sinabi ni Benjamin kay Wise ang tungkol sa plano ni Thomas ng detalyado. Dagdag pa rito, ibinalik niya ang hilaw na bato na ninakaw niya at pinutol ito sa mesa. "Tingnan mo, ito ay isang magaspang na bato na siniyasat ni Thomas." Bagaman kinamumuhian ko si Thomas, ang isang bagay na dapat kong sabihin ay hinahangaan ko ang kanyang mahusay na pananaw. Anumang raw stones na matukoy niya ay dapat na ang mga top-rated. "Wise, ikaw ay nasa malaking problema." Napakunot ang noo ni Wise nang marinig ang sinasabi sa kanya ni Benjamin. Kung patuloy nating hahayaan na mangyari ito, magagawa ni Thomas na ayusin at bilhin ang mga mataas na kalidad na raw stones. Ang kahihinatnan nito ay hindi maisip. Ang elite jewelry ay ganap na mapapawi. Hindi tayo dapat mahulog sa pukana ni Thomas. Tumayo si Wise at naglakad-lakad sa silid, nag-iisip ng mga paraan upang harapin ang problema. Pagkaraan ng mahabang panahon, nagningning ang kanyang mga mata. Kung mabibili ni Thomas ang mataas na kalidad ng mga raw stones, bakit hindi ako makakabili? Curious na tanong ni Benjamin, "Wise, anong plano mo?" Nakangiting sabi ni Wise, hanggat hindi pa naibebenta ang raw stones kay Thomas, ang pagmamayari ay sa 3 malalaking supplier. Maaari kong hintayin na ayusin ni Thomas ang mga dekalidad na raw stones bago bilhin ang mga ito ng maaga sa kanila. Kung mabibili niya ang mga helo na bato sa 2 bilyon at 500 milyong dolyar, bibilhin ko sila ng 3 bilyong dolyar. Sa paggastos lang ng 3 bilyong dolyar, naiimbak na ako ng mga dekalidad na raw stones. Pagkatapos ay proseso ang mga ito, maaari kong ibenta ang mga ito sa halagang 10 bilyong dolyar. Kung medyo matako ako, kaya ko pang ibenta ang mga ito ng 30 to 40 billion dollars. Ito ay magiging isang mahusay na pagkakataon upang kumita ng pera. Si Thomas ay magiging isang wage earner para kay Wise at ayusin ang mga raw stones para sa kanya. Tumango si Benjamin, magandang ideya ito. Gayunpaman, kailangan mong talakayin ito ng maaga sa 3 pangunahing tagapagtustos. Nakikinig ba sila sa iyo? Napangiti si Wise, "Don't worry. Kilalang kilala ko ang 3 lalaki na iyon. Ang isa ay mahilig sa mga antik, ang isa ay mahilig sa magagandang babae, at ang isa naman ay mahilig uminom. Nakahawak ako sa mga linya ng buhay nila. Ginagarantiya ko na pipiliin nilang ibenta sa akin ang mga hilaw na bato sa halip na si Thomas." Kabanata 9. Makalipas ang mahigit 1 linggo, matagumpay na inayos ni Thomas ang lahat ng pinakamataas na kalidad ng mga hilaw na bato. Tinalakay niya ang mga bagay sa 3 pangunahing tagapagtustos at nangakong bibigyan sila ng bawat 800 milyong dolyar sa mga pagbili. Isang kabuuang 2 bilyon at 400 milyong mga pondo ang gagastusin para sa layuning ito. Ngayon, ang huling bagay ay pumirma sa kontrata at magbayad ng pera. Dahil ang ganoong kalaking halaga ng mga pondo sa pagbili ay mangangailangan ng kaunting oras para makapaghanda. Nakipagkasundo si Thomas sa kanila na lagdaan ng kontrata at bayaran ng pera sa loob ng 2 araw. Paulit-ulit silang pinayuhan ni Thomas na huwag ibenta ang mga hilaw na batong ito sa iba. Ang mga hilaw na batong ito ay maaari lamang ibenta sa Stellar Jewelers at kay Thomas lamang. Ang 3 pangunahing supplier ay lubos na sumang-ayon sa kanya.
Sa katunayan, kahit na hindi sila sumang-ayon dito, walang ibang kumpanya na handang bumili ng mga hilaw na batong ito. Bukod pa rito, kung ang ibang mga kumpanya ay maglakas loob na bilhin ang batch ng mga kalakal na ito, sila ay magtatakda ng kanilang sarili laban sa Stellar Jewelers. Hindi nila kayang gawin iyon. Pangalawa, ang ibang mga kumpanya ay hindi magkakaroon ng napakalaking halaga ng pondo gaya ng Stellar Jewelers. Hindi lahat ng kumpanya ay maaaring maglabas ng 2 bilyon at 400 milyong dolyar. Pagkatapos ng talakayan sa kanila, kalmadong umalis si Thomas sa kumpanya ng supplier at bumalik sa Stellar Jewelers. Sa panahong ito, pinagmamasdan ni Benjamin ang bawat kilos ni Thomas. Sa sandaling makumplito ni Thomas ang pag-uuri, tinawagan ni Benjamin si Wise at ipinaalam sa kanya ang tungkol sa balita. Bumalik si Thomas sa kumpanya at diretsyong nagkulong sa opisina. Lahat ng iba ay hindi pinayagang pumasok sa kanyang opisina, maliban sa chairman na si Zack. Maging ang naglilinis na namumulot ng basura sa opisina ay ipinagbawal na pumasok sa kanyang opisina. Ipinakita nito ang antas ng kahalagahan na inilalagay ni Thomas sa gawaing ito. Inakala ng lahat na si Thomas ang gumagawa ng huling pagsisikap sa opisina. Mag-iipon siya ng mga pondo sa pinakamaikling posibleng panahon para masecure ang malaking bilang ng mga hilaw na bato. Gayunpaman, sa pagbukas ni Zack ng pinto ng opisina, ang nakita ni Thomas ay humihigop ng isang tasa ng kape at nakikinig sa isang kanta ng nakaka-relax. Talagang nagpapalipas ka ng oras. Agad na sinara ni Zack ang pinto, pumasok at umupo sa sofa. Nakangiti niyang sinabi, kapag nagsara ka sa opisina, akala ng lahat ay nagsusumikap ka. Ibinaba ni Thomas ang kanyang tasa at sinabing, sa ganitong paraan lamang makararamdam ng kaba ang mga tao sa dilim. Ito ay maaaring higit pang pasiglahin ang kanilang pagnanais na lumaban. At the same time, by shutting myself in the office, hindi ba mas convenient para sa kanila na kumilos? Tumango si Zack. Sa panahong ito, binabantayan ni Benjamin ang bawat kilos mo. Nalaman siguro nila na natapos mo na ang pag-uuri ng mga hilaw na bato. Ang susunod na hakbang ay ang maghintay para makuha nila ang pain. Pagkatapos ng isang post, nagpatuloy si Zack, ang kinakatakutan ko lang ngayon ay ang Elite Jewelry ay walang ganoong kalaking pera. Ginoong Mayo, baka masyadong mataas ang 2 bilyon at 400 milyong dolyar na inaalok natin. Bahagyang ngumiti si Thomas, huwag kang mag-alala, nakalkula ko na. Ang Elite Jewelry ay maaaring magbid ng hanggang 3 bilyong dolyar. Ang pagbid sa presyong ito ay gagastusin ang lahat ng kanilang pera. Nakangiting sabi ni Zack, yun ang pinakamagandang mangyari. Ngayon na nai-set up na natin ang mga bitag, kailangan na lang nating hintayin ang kabilang partido na matrap ang kanilang mga sarili. Umiti si Thomas ngunit na natiling tahimik. Kinuha niya ang kanyang tasa at humigop ng kape. Bueno, ang kape na ito ay hindi inaasahang mabango. Pagsapit ng gabi, isa sa mga boss ng 3 pangunahing supplier, si Oswin Wilton ay lumabas ng gusali ng opisina na may dalang wallet sa kanyang kamay. Bago sumakay sa kotse, nakita niya ang isang lalaking payat na may suot na salamin na naglalakad palapit sa kanya. Oswin, matagal na mula noong huli tayong nagkita. Ang lalaking papalapit sa kanya ay si Wise. Tinulyapan ni Oswin si Wise at masigasig na sinabi, "Oh, Wise, anong dinadala mo dito ngayon? Kaya, pupunta ka ba dito para mag-order ng mga paninda mula sa akin?" Kumaway si Wise at sinabing, "Hindi, ang dahilan kung bakit ako nagpunta dito ngayon ay para hilingin sa iyo na sabay na maligo." Maligo.